Hi! Hello! Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi kung gabi, syempre, sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating pagpapatuloy ng ating Word of Wisdom. Ang tandaan mo, ito! Tandaan mo, ito! Brad, ano naman ang tatandaan namin sa araw na ito? Ito yung ating dapat natandaan ngayon. Tutulungan ka niyang matuklasan ang kagalakan na maging tapat sa Kanya. Sino ang tutulong sa atin? Ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos na matuklasan mo ang kagalakan ng pagiging tapat sa Kanya. Bakit naman tutulungan tayo? Sapagkat alam naman natin na kapag ang tao ay nagkamali laban sa kautusan ng Diyos, sa panuntunan ng Diyos, nagagalit ang Diyos. O, di ba? Kahit ang mga magulang natin kapag hindi tayo sumusunod, natutuwa ba sila o hindi? Natatandaan ko pa nung maliit ako, babalibagin ako pag hindi ako nakakasunod Sino nakaka-relate dyan? Sino hindi nakaranas ng balibagin, ng pagalitan, ng parusahan at paluin kapag tayo ay nakakalabag sa mga panuntunan ng ating mga magulang. Lahat tayo, umamin na! Umamin ka na! So, tandaan natin ito, tutulungan tayo ng Diyos na matuklasan ang kagalakan sa pagiging tapat sa Kanya. Walang natatago sa Diyos. Tatandaan po natin, ang lahat ay lingid. Nakakapagtago tayo sa tao, nakakapagtago tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga magulang, sa ating mga asawa, nakakapagtago tayo sa gobyerno, pero sa Diyos, walang natatago. Ang lahat ay lantad sa Kanya. Kaya nga sabi ni Haring David, di ba? Kahit saan siya magtungo, sa ilalim man ng dagat, sa kadiliman man, nandoon ang Diyos at siya ay nasusumpungan. So kaya tatandaan natin, walang natatago sa Diyos. Kilala niya kung sino tayo. Tayo nga pag nagkaedad na, nagiging makakalimutin na, di ba? Nagiging ulyanin na. Sino ka nga ba? Saan nga ba kita nakita? Saan ka nga bang lugar? Saan ka nga bang chapter? Saan ka nga bang probinsya? O, di ba? Pero sa Diyos, kilala niya kung sino tayo sapagkat ang Diyos ay hindi makakalimutin tulad ko, tulad mo. Ang Diyos ay hindi makakalimutin. Kaya handa siyang patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Handa siyang magpatawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Kung handa naman tayong humingi ng tawad sa Kanya. Tulad ng alibughang anak nang siya'y umuwi sa bahay ng kanyang ama at handang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang pagkakasala, ang kamay ng kanyang amay payakap siyang sinalubong. So ganun ang Diyos, handa siyang magpatawad sa lahat ng ating pagkukulang at kamalian. Sa bawat araw na humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, yun na ang pagkakataon para tayo ay makapagsimulang muli. Kaya tandaan mo ito, tutulungan ka ng Diyos na tuklasin o matuklasan ang kagalakan ng pagiging tapat sa Kanya. Bumasa muna tayo sa Psalm chapter 32 verse 1 hanggang 5. Tatalon tayo ng verses 8 to 11. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh hindi naparatangan, dahilan sa siya'y di nagkasala at hindi nanlinlang. Noong hindi ko pa naihahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling natutuyo sa sikat ng araw.
Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim, pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. At tatalon tayo ng verse 8 hanggang 11. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola, na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda. Papaparusahan, tiyak na magdurusa yaong masasama. Wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Lahat ng matuwid at tapat kay Yahweh magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mga salita. Tingnan po ninyo, makikita natin sa ating pagbasa kung ano ang sinapit ng sumulat ng awit nung siya ay magkasala laban kay Yahweh. Nawala yung kanyang galak, yung kanyang kasiyahan, nandoon lahat ng hinagpis, pag-iyak, pagtatago, kalungkutan, di ba? Nandoon lahat eh. Pero ang masaya at nakakatuwa dito, doon sa verses 8 to 11, nang ang Panginoon na ang magsabi. Ano ang sabi niya? Ituturo niya ang daraanan. Kanino? Doon sa mga taong nagtiwala, lumapit sa Kanya, nagbalik sa Kanya. Ituturo niya yung tamang lalakaran. At hindi lang yun, siya pa ang magbibigay ng payo. Saan? Doon sa mga taong nagbalik loob sa Kanya. Kaya tayo ay tutulungan ng Diyos na lumakad sa tamang daraanan at tayo ay papayuhan niya. Maliwanag sa ating binasa, di ba? Kaya nga, huwag tayong tumulad, sabi doon sa ating binasa, sa kabayo at saka doon sa mola na kailangan pang hatakin yung renda. Para ano? Para tumigil. Minsan ganun tayo eh. Gusto pa nating pinapalo tayo, sinasaktan tayo o nasasaktan tayo bago tayo tumigil sa ating mga mali, sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala. Hindi ba't dapat ngayon na yung panahon na tayo makabalik sa Kanya para ano? Tulungan tayo ng Diyos. Sabi niya, mapaparusahan, tiyak na magdurusa ang masama. Wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Kaya ang tanong ay, paano ko ba makakamtan, paano ko ba makakamit yung tunay na galak ng pagsunod ko sa Diyos? Yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yung pagiging matapat natin sa Diyos. Paano ko ba mararanasan yung tunay na kagalakan ng pagiging matapat sa Diyos? Minsan, sasabihin natin, ang hirap magtapat sa Diyos kasi kapag tayo lumakad sa katwiran, iiwan tayo ng iba nating mga kasamahan, iiwan tayo ng ating mga kaibigan, iiwan tayo ng ating mga kabarkada sapagkat sasabihin nila, iba na ang mundo ng taong ito. Isang araw, minsan meron tayong isang kapatiran na brother na ang nangyari, hindi na siya pumupunta doon sa mga barkada. Kaya minsan nung siya'y makita, ang sabi sa kanya, Brad, sabi niya, nag-attend ka lang ng gawain, di ka na namin nakakasama. Di ka na sumasama sa grupo, nag-iba ka na, hindi ka na namin ma-reach. Ayan. Minsan nga, kami na lang ang pupunta sa iyo. Kasi hindi ka na pumupunta sa aming lugar. Hindi ka pumupunta sa aming mga bahay para makapag-jamming-jamming tayo, para makapagtagay-tagayan tayo, makapagpulot-pulutan man lang tayo. Kaya sabi niya, dahil hindi na ikaw ang pumupunta sa amin, kami na ang pupunta sa iyo. Sabi naman daw niya, o sige, punta kayo sa amin, okay lang yan. Sabi daw, okay lang mga brad, napuntahan ninyo ako. Kaya minsan daw, nang dumating yung kanyang mga barkada at kaibigan, asang-asa sila. Sapagkat may mga dala silang pulutan, ang sabi ng kanyang mga barkada, sabi niya, Brad, ito, may dala kaming pulutan. Ikaw na ang bahala sa aming inumin. Sabi daw sa kanila, akong bahala, okay mag-alala, akong bahala sa inumin.
So naupo na yung kanyang mga kaibigan, na dating kaibigan nung siya nasa old life pa. So nung naupo na sa lamesa, inilabas niya ang isang malaking pitsil at mga baso. Dito ang tuwa yung kanyang mga barkada sapagkat inuman na, di ba? Nagkasama-sama ulit sila kaya inuman na. So ipinaglalagay yung mga pulutan dun sa mga platito, sa plato, sa bandihado, tuwang-tuwa sila. O tagay na, tagay na. Yung pitsil na ginamit, yung hindi transparent, hindi kita yung loob. So nung tagayan na yung baso, na akala nila alak, nung isinasali nila, maputi yung lumalabas sa pitsil. Bakit maputi? Kasi ang laman pala ng pitsil ay gatas. O gatas. Sabi ng kanyang mga barkada, Brad naman, sinira mo ang araw namin. Akala namin magiinuman tayo. Akala namin mag-i-enjoy tayo. May dala pa naman kaming pulutan. Bakit naman gatas ang inihanda nyo? Sabi daw sa kanila, alam niyo naman mga brad, alam niyo naman mga bro, na ako ay nagbago na. Oo, dati akong manginginom, pero ngayon hindi na ako umiinom. Kung gusto ninyo mag-inom, yan, gatas ang inyong inumin. Gatas ang ating inumin. Pwede namang mamulutan na gatas ang iniinom. O, diba? Minsan, inaakala natin na ang pagiging masaya ay nandun sa mga bisyo, sa ating mga maling ginagawa. Pero ang tunay palang kagalakan na pwede nating matuklasan ay yung makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yung makaganap tayo sa gusto ng Diyos. Kung masunod natin yung utos ng Diyos. Kaya ang tanong paano ko matutuklasan ang tunay na kagalakan sa pagiging matapat sa Kanya? Kasi sa mundong ito, alam natin, napakalakas ng hatak, di ba? Napakalakas ng temptation para tayo ay bumitaw, lumayo, muli sa Panginoon. Yung ating mga barkada, ating mga kaibigan, hinahatak tayong muli sa ating mga bisyong iniwan, di ba? Sila'y minsan mga bad influence sa atin, pero tayo naman ay nagiging good influence para sa kanila. Kaya, ano ang dapat nating gawin para patuloy nating matuklasan ang kagalakan ng pagiging matapat sa Kanya? Una, dahil tayo nagbago, dahil tayo binago ng Panginoon, pinatawad sa lahat ng ating pagkakamali, sa lahat ng ating pagkukulang, dapat wala ng guilt feeling sa atin. Kasi may mga taong nagsasabing, pinatawad na kaya ako ng Diyos sa aking kasalanan? Mga kapatid, mga nanonood sa bidyong ito, once na ang isang tao ay lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos, nagpatawad na ang Diyos, pinatawad ka na ng Diyos. Kaya ang dapat mong alisin para makapagpatuloy kang nagagalak sa pagsunod sa Kanyang kalooban, alisin mo ang lahat ng takot sa iyong buhay. Alisin mo yung guilt feeling mo na natatakot ka, na kaya ka nakakaranas ng mga ganitong bagay kasi ang akala mo at sa isip mo, pinaparusahan ka ng Diyos. Kaya yung guilt feeling mo nasa iyo. Siguro, kaya nangyayari ito sa akin, hindi pa ako pinapatawad ng Diyos. Siguro hindi pa ako nalilinis ng Diyos. Mga kapatid, tatandaan natin, malaki ang ipinagkaiba nung pinaparusahan sa kasalanan kaysa naman doon sa sinusubukan ang iyong pagsunod. Naalala ko yung sinabi ng isa nating kapatid, nung siya nakakaranas ng mga pagsubok, problema sa buhay, ang sabi niya, Lord, kung itong nararanasan ko ay iyong pagpaparusa, okay lang Lord, sabi niya. Huwag lang masyadong malakas ang palo. Di ba? Pero sabi niya rin, Lord, kung pagsubok naman itong aking nararanasan para subukin ang aking pananampalataya, bigyan mo naman ako ng lakas para ito'y aking mapagtagumpayan. So, dapat pa rin nating tatandaan na kung ito mang nangyayari sa ating buhay na hindi maganda, nang ikaw ay lumapit na at humingi ka na ng tawad sa Diyos, ilagay mo sa iyong isip, puso't kalooban na pinatawad ka ng Diyos. At kung ito man ay nangyayari, alisin mo sa isip mo na ito'y pinaparusahan ka ng Diyos. Isipin mo na ito'y isang pagsubok sa iyo upang tingnan ng Diyos kung hanggang saan ang tatag mo ng pagsunod mo sa Kanya. Kaya ang unang dapat nating tandaan, dapat natuklasin natin ang kagalakan sa pagsunod sa Panginoon, alisin natin ang lahat ng ating takot.
takot, yung guilt feeling. Pangalawa, siyempre, kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, yung kapayapaan, yung kapanatagan, palagi nating tataglihin. Ilalagay natin sa ating puso at kalooban. Tandaan natin, si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Kung siya yung ating tinanggap, sa pamamagitan niya tayo tinawag, tayo pinatawad. Sa pamamagitan niya, binihisan tayo, binago tayo. So kung tayo ay kasama niya at siya'y nasa atin, yung kapayapaan, yung kapanatagan, palaging narito sa ating buhay. Kaya kung may kapanatagan tayo sa ating buhay, tiyak na ang kasunod nun ay kaligayahan. Mga kapatid, naalala ko nga yung isang kwento. Meron daw 2 bata ang nagpapagalingan ng tatay. Ang sabi ng isang bata na may kaya sa buhay, ang magulang, "Wala ka sa tatay ko," sabi niya. "Ang tatay ko, malaki ang sweldo," sabi niya. "Malaki ang kinikita. Malaki ang kanyang iniuuwi sa aming bahay." Yun daw ang pagmamalaki. "Ikaw, ang tatay mo, walang trabaho, nasa bukid lang, nagsasaka lang." Yun daw ang sabi niya dun sa isang batang mahirap. "Ang tatay ko," sabi niya, "kapag umuuwi yun, ang dami-daming dalang pagkain. Kaya sa aming lamesa, ang dami kang pagpipilian ng pagkain. Ang aming refrigerator, punong-puno ng pagkain." Yan daw ang pagmamalaki niya doon sa kanyang kalarong mahirap. Sabi niya, "Oo nga." Sabi daw ng batang mahirap, ayaw din magpatalo, "Oo nga. Wala nga kaming masasarap na pagkain. Walang iniuuwing masasarap na pagkain ng tatay ko sapagkat siya'y sa bukid nagsasaka lang. Pero kapag umuuwi ang tatay ko, nag-iihaw lang siya ng tuyo at kamatis na nilapirot. Pag kumain, todo-todo ang kain. May ganang kumain ang tatay ko. Ang tatay mo, nabalitaan ko," sabi nung kanyang kalaro na mahirap. "Marami nga kayong pagkain na nasa lamesa. Iba-iba nga ang inyong pagkain kinakain sa lamesa. Pero nabalitaan ko na ang tatay mo walang ganang kumain." Diba? Sabi nung bata, "Ang tatay ko may kain. Ang tatay mo walang ganang kumain." Bakit wala siyang ganang kumain? Walang kapayapaan. Ang taong walang kapayapaan, ang taong palaging may takot, ang taong palaging may pag-aalala sa buhay, walang gana kumain yan. Ikaw, ganado ka ba kumain? Halata naman laki ng pisngi mo. Bakit? Panatag may kapayapaan. Sabi daw ng isang bata na mayaman, ayaw magpatalo. "Oo nga, pero wala ka sa tatay ko. Yung tatay ko, mayroong malaking kamang binili. Double bed pa. At ang ilalim ng aming double bed, may tubig pa. Kaya ang aming kama, double bed na, water bed pa." Sabi niya, "Kayo, meron ba kayong water bed, double bed?" Sabi daw nung batang mahirap, "Oo nga, wala kaming double bed, wala kaming water bed. Dahil ang meron lang ang tatay ko ay papag. Pero pag dumarating na ang gabi at naglatag ang tatay ko, banig lang ang kanyang inilalatag. Kakahiga pa lang, humihilik na ang sarap ng tulog. Nabalitaan ko sa kapatid mo na ang tatay mo may double bed, may water bed, pero walang tulog. Hindi makatulog." Bakit? Kasi yung taong punong-puno ng kabalisahan, takot, pag-aalala sa buhay, hindi makatulog. Sabi niya, "Ang tatay ko, paglapat pa lang ng likod sa banig, humihilik na, ang sarap na ng tulog." Kaya ikaw, tatanungin ko, may tulog ka ba o walang tulog? Ang taong may kapanatagan, may ganang kumain, masarap matulog. Ikatlo, sabi ng batang mayaman, "Oo nga, pero wala ka pa din sa tatay ko. Ang tatay ko nagpatayo ng malaking bahay, ang daming kwarto." Sabi niya, "Aircon pa ang lahat ng kwarto ng ang aming bahay." Sabi daw ng mahirap, "Oo nga, wala kaming malaking bahay katulad ng bahay ninyo. Hindi nga maganda ang bahay namin katulad ng bahay nyo. Pero nabalitaan ko sa kapatid mo na ang tatay mo 3 buwan nang hindi umuuwi." Bakit? Kasi, marami ng kasi yun.
Oo nga, malaki ang inyong bahay, pero wala kayong tahanan. Kami, bago pa lamang dumilim, kumpleto na kami ng aking mga kapatid. Kasama ko ang tatay ko at nanay ko, magkakasabay kaming kumakain at sabay-sabay din kami natutulog. Kami ay mayroong tahanan. Mga kapatid, ang taong may kapanatagan, may ganang kumain. May tulog. May tahanan. So, anong ibig sabihin? Kapag ang isang tao ay alam niyang siya'y pinatawad, nilinis ng Diyos, binago ng Diyos, yung kapayapaan, yung kapanatagan, nasa kanya ng buhay. Kaya, patuloy niyang magaganap ng may galak yung kalooban ng Diyos, yung pagsunod niya sa Diyos. Yun yung ikalawa. Ikatlo, paano natin magagawa o matutuklasan yung kagalakan ng pagiging matapat natin sa Diyos. Sabi ng ating binasa kanina, lahat ng matuwid at tapat kay Yahweh magalak ng lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sabi ng verse 11 yun sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. So ang ikatlo na dapat nating gawin, pangatawanan natin yung pagiging mapalad, yung pagiging blessed. Sapagkat ang taong nasa Diyos, nakipag-isa sa Diyos, kinupkup ng Diyos, tinangkilik ng Diyos, inaring anak ng Diyos, ang mga taong ito ay mapalad. Kaya nga, sumigaw ng galak magalak ng lubos. Bakit? Ang taong ito pinalad, naging mapalad. Alam naman natin kung ano ang iba't ibang kahulugan ng mapalad. Gusto ko na lang kuhanin yung isang kahulugan ng mapalad dahil maiksi lang ang ating video ito. Ang isang kahulugan ng mapalad ay kinaiinggitan. So anong ibig sabihin? Kung kinaiinggitan ka ng mga tao sa iyong paligid, alam mo namang wala kang ginagawang masama. Ang sinusunod mo naman ay pawang kabutihan ng Diyos, pawang kalooban ng Diyos, pawang sinasabi ng Diyos. Wala kang ginagawang masama. Ikaw ay patuloy lang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapos maraming taong nagagalit at naiinggit sa iyo, pinagchichismisan ka pa, kinikwento at ginagawa kang pulutan sa labas, ang tawag sa iyo, mapalad. Kaya kung mapalad ka, hindi ka dapat nag-aalala, hindi ka dapat natatakot, hindi ka dapat nag-worry, hindi ka dapat nag-guilt, sapagkat ang taong mapalad, kinaiinggitan. Kaya kung maraming naiinggit sa iyo, mapalad ka. Kaya sabihin mo, mapalad ako. Kaya kapag kinakainggitan ka, mapalad ka. Kaya lang ang masakit at malungkot kung ikaw yung naiinggit. Kung ako yung naiinggit, kung tayo yung naiinggit. Anong ibig sabihin? Kung ikaw ay mainggitin at naiinggit sa iba, ang tawag sa'yo, sawing palad. Diba? Ano ang gusto mo? Sawing palad o mapalad? Mapalad. Mas pipiliin ko na yung pagiging mapalad. Kaya ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, tanghaling ito, gabing ito, anumang oras nyo pinapanood ang video ito, paano natin matutuklasan at tutuklasin yung pagiging tunay na nagagalak sa pagsunod sa katapatan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, dapat wala na tayong takot. Alisin na lahat natin yung ating pangamba, yung guilt feeling, yung iisipin nating pinaparusahan tayo bagamat tayo nagbalik loob na sa Diyos. Pangalawa ay yung kapanatagan. Dahil tayo tinanggap ng lubos ng Diyos, pinatawad ng lubos ng Diyos, binago na ng Diyos, kinukup na ng Diyos, inari na ng Diyos, niyakap na ng Diyos, yung kapanatagan huwag mong alisin sa iyong buhay. At ikatlo, yung pagiging mapalad. Gampanan natin, tayuan natin yung pagiging mapalad. Ibig sabihin mapalad, kinaiinggitan ako, hindi dahil gumagawa ako ng masama, hindi dahil nandaraya ako, yumayaman ako, umaasenso ako dahil sa kasalanan ko, sa pandadaya ko, o sa mga hindi magagandang bagay. Kung kinaiinggitan ka dahil mabuti ang ginagawa mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pinagpapala ka ng Diyos, binibless ka ng Diyos, ang tawag diyang kinakainggitan. Kaya kung may naiinggit sa iyo dahil sa pagsunod mo sa Diyos, ang tawag sa iyo, mapalad. Salamat sa inyong pakikinig at kung napagpala kayo ng video ito, huwag niyo pong kalimutan ang mag-like, mag-subscribe na din, at mag-iwan ng comment dyan sa comment section. Kalimbangin na din yung bell icon
sa video na ito upang sa mga susunod kong upload ma-notify kayo na mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat! Bye-bye and bye-bye! Tandaan mo ito! Tutulungan ka ng Diyos na matuklasan mo ang kagalakan ng pagiging tapat sa Kanya. Bye-bye and God